Buntag niyo ha. Gwapo nga ni Pastel. Bagong ligo. May moderator? Good morning, everyone. Mayor Bas, good morning. Mayor Bas is here right now to answer a couple of questions regarding the canceled supposedly prayer rally event na nakaschedule May 25 and 26. So si Mayor Bas ay nandito para magbigay ng mga kasagutan sa mga katanungan ng grupo natin sa dito. Good morning, sir. I am Miriam Disaada, the Philippine Star. I'm also with the DYB Election Radio. And of course, my first question, your comment about the series of, parang hindi kayo pinayagan to conduct the rally at the Freedom Park of RTR Plaza. So, ano po ba yung mga sunod na hakbang at saka anong comment ng grupo niyo? Well, nangyari na ito doon sa Dumaguete. Yung unang incident talaga na hindi medyo may mga actions. I do not know if directly from the local government, but katulad na nangyari din dito, similar case na nilagyan nila ng mga heavy equipment yung park kung saan supposedly doon kami mag prayer rally. So, nangyari sa Dumaguete, nangyari din dito ngayon sa Tacloban. Makita naman na lahat. It seems na, they won't allow us to express our sentiments. Sir, follow up. Doon ba sa rally, ano ba yung major na dapat na pahayag natin sa mga taga-Eastern Visayas? Well, ang rally kasi is it's for transparency, accountability, peace and security. So may mga sentiments kami, a lot of us from Davao City na gustong makapagsabi kung how we feel about the current situation of the country right now. So, ayun lang naman sana. We can elaborate that kung nandun talaga kami sa, if they would only allow us, and if they would only heed kung ano yung masasabi namin. But, the aim is to express sentiments in order for us to help build this nation. It's not really na may gusto kaming pabagsakin o gano'n. All we are asking is to hear us out. And they don't even allow that. So, well, kung gano'n, para ako as an individual, as a Filipino citizen, right now, yun. Yan yung it already happened. It happened in Bulacan, Bustos. Una dyan sana sa Malolos. Then, nirevoke yung permit. I do not know kung bakit. Pigilan yung, or not to let him use the property for the prayer rally. So, it was rumors, like I do not have any evidence of that, but yun yung nangyari talaga. Last question. Last na lang. Hakbang ng maisog sa mga nangyaring ito, hindi ba, it won't stop from doing hakbang maisog to really, air your Yes, of sentiments. course, press ourselves. It's freedom of speech lang naman. Yun lang naman talaga ang hinihingi natin.
I do believe that there is nothing wrong with it. Wala namang mali dyan. Hindi mo naman pwede pagsabihan yung isang individual, you tell somebody to shut up. Because that is very undemocratic pag ginawa mo yun. Thank you, Mayor. Sir, do you expect that this is Leyte and Tacloban is Marcos country? Do you expect this kind of treatment? Our sentiments inclined towards kung ano yung sitwasyon ng administration. So yes, probably kung may mga movements or actions that made it hard for us to come here, get here, probably, like I do not want to jump to conclusions. Sinabi ni Presidente Duterte during his post na he's even willing to sacrifice his own life. I-continue lang ito, sir. Do you agree with that? Well, that's his choice. Ako, hindi siguro muna kasi siya yun eh. The Leaders Forum back in Davao, back in January. When nagsalita na ako, if you go back to that forum and listen to my speech, sinabi ko naman, handa na ako, I'm ready to die. Kasi, this is a press conference. It would be better for me to express, how I really feel kung sana may entablado where everybody is there. But if it's for the country, then why not? Absently raising proud children. Kung ingon na naman, kung hilabtan ko nila. So, we'll see. Pero, this is something na hindi ko kaya na hayaan lang. It's just really simple. You just have to let us, talk. Like everybody else did before this administration. It has always been a practice in the Philippines. Na kung may sentiments tayo, nagsasalita na naman yung mga tao. So, ngayon, bakit hindi? Demonstrate by this administration. The last time, sir, you called for the president to step down. Do we expect To actually really do that. I said, kung. Mayor, good morning. SMNI, sir. Good morning. Sir, sinabi po ni President BBM na wala rong nagawa Duterte administration sa Yolanda. But you're even here, sir. Before ka nag-mayor, nagkuktaw mga hinabang, tabang ka sa relief efforts. Your father was first here before anything else. I do not know. With the recent mga pangyayari or mga issues sa bansa, first, he was pointing here at my and now, kung sino yung nanunuro, yun pala yung may problema ngayon. They have may questionable action sila within the DND. So ngayon, ito na naman, inulit naman ng President, sinasabi niya, parang, I cannot understand why you have to make up stories when you really have all the resources and the position, to really actually give a valid proposition for a debate. Manuro ka lang na wala yung ginawa. It's unbecoming of President actually. So, can we say, sir, that he is a liar? Probably.
Probably. Yeah, you know, like, just watch him and, you know, let your senses tell you. I give the answer for you. Pero yun na nga, nanunuro ka. Pwede ka naman sayang lang yung oras mo dyan kung ganun lang yung kaya mong gawin. Sir, good morning. Si Jasmine Bonifacio sa Eastern Visayas News. Before dun sa rally, sir, sana kahapon, may application po ba ng permit from the city government? I suppose, meron yan, pero I think it was denied or they did not acknowledge it. Wait, Good morning, everyone. My name is Christian. I am the Regional Secretariat of TAPS Coalition in Eastern Visayas. As far as the application, actually, we went through a multiple application. Just to give you a background on the planning, initially this was planned way back May 11 in Palo, Leyte. But unfortunately, for some reason, meron daw kasabay na event. So, nag-apply ulit kami since may event nga nakasabay. Same location, May 20. Reason naman noon is the vicinity, the facility is being prepared for an upcoming event for June. So take note that June pa yung event, pero ang aming request is May 20. And then, this is a long overdue activity event na rally na gusto namin ipahayag. So, nag-resort kami sa paggamit ng Freedom Park kasi ang Freedom Park is no need necessary permit. So we submitted this notice, it's not a permit kasi papaalam lang namin sa city government I think May 14. Walang sagot, walang kahit ano. Nag-assume kami na wala namang sila magagawa, walang yes or no dito. Papatuloy kami nagpapatuloy. Unfortunately, 2 days before, nakita namin dahan-dahan nagkakaroon ng parking area ang RTR Park. Pumasok ang mga bulldozer, kung ano-ano. I would like to reiterate na hindi namin kinancel ang Maisog Rally because of that incident. Patuloy po kami. Na-cancel ang rally because of the bad weather. Kasi marami pong delegates ang pupunta sana, pero consider ng grupo ang kaligtasan, safety ng everyone. So, we opted to cancel the event, pero hindi po dahil sa ginawa nilang hakbang. Definitely ang Maisog Rally, ang prayer rally, will still push through. We're just trying to get the exact date at i-announce po namin yung kapag meron na. Sir, your message na lang para sa mga taga Eastern Visayas after sa nangyari dito na hindi natuloy ang rally and kung ano yung mga ginawa sa plaza. Well, sana makabalik pa kami dito and well, if we really do magbalik kami dito, may panahon kayo, if it's in your time, adto mo, paminaw lang gud mo, wala man may ginakuan gyud. Ang hakbang ng Maisog is this is a non-violent demonstration. Gusto lang namo nga madunggan mi ninyo para makibaw mo kung unsay tan-aw namo kung unsay naingon po namo. No, as fairly as possible, ginabalanse mo po namo ang mga panulti. Wa mo nangitag away diri gyud. Paminawa lang unsay kaingon namo. Hello po, Mayor Baste from ISDAC, Pilipinas. Mayor Baste, ano po ang inyong komento dito sa pagpapadala ng sobrang daming kapulisan doon sa RTR at hindi lang basta-basta kapulisan dahil anti-riot police po sila. May mga yantok pa at may mga shield. Sakto naman, wala namang problema dyan kung magpadala sila ng police. Like if ever may nangyari, at least nandyan yung police. Wala namang problema. Okay lang naman yun. I'm sure yung police, nandyan yung police to maintain the peace. And as I said earlier, this is a peaceful assembly. Wala naman tayong problema sa ganun. Wala tayong plano na mag-amok para pasukin kung anong mga, wala ganun. Magsalita lang man. So,
good job to the PNP kung nandun sila. Sir? Mayor, good morning po. Aaron from SMNI. Earlier you have said that the Hakbang ng Maisog will further insist on its constitutional right. Can you further walk us through on that, sir? Well, ganito yan. As much as we can, we go through the formalities. So, pumunta kami ng noon, sa Bulacan to nagsimula na hindi na talaga kami na sa Davao kasi siyempre doon man ako. Then sa Davao del Norte medyo okay man. Then so ngayon ang nangyari dito sa Bulacan and sa Dumaguete dito walang response from the LGU. So but since it is a constitutional right, I think the permit is only a formality. But if you really have to, invoke your right, you can express how you really feel. So, kung pigilan ang hakbang ng Maisog, then, like I said, we can really insist to do what we want. Within the bounds of the law. Like I said, it's a peaceful assembly. So as long as there is no damage to any person or property, then it's okay. Good morning, Mayor. Magdalamas na lang para naman Tacloban. Sir, na-mention niyo na rin kanina na this is not the first time na mangyari na natuloy yung inurali ninyo. Are you expecting na estimate na may mangyayari bang the same incidents in other LGUs na bibisitahin nyo to conduct rally? Yeah, but I cannot really tell what will happen in the future. Pero given the current trend, tingin ko, ganun din talaga. Because we're talking about the administration. So they can do whatever they can to prevent us from talking. So tingin ko, probably, yun talaga ang mangyayari. Unless hindi matakot yung local officials ng LGU na pupuntahan namin. If they allow us. Actually, nasa lang yan. Sa local officials ng isang lugar. If they want to not really support it, but just allow it. Mayor, MJ ulit sa SMNI. Sir, for the record, anong comment mo dun sa movement ng PNP sa ginawa ko sa mga members ng Davao City Police? Okay lang. If they want to investigate, then they can investigate. Kasi nangyari yun, yung declaration ko on war on drugs. Hindi ko lang maintindihan talaga kung bakit sa dami-dami ng problema dito sa Pilipinas, why would you spend time and resources on somebody or a local executive that's declaring war against drugs. Parang, is it a bad thing that I'm declaring war against drugs? Ayun yung question dyan. So, bakit sobrang allergic sila sa platform na yan? It was a popular platform by the former president. And it still is a popular platform. Because the question is, sino ba gusto maging bangag o gusto maging mag-anak mo, kapatid mo, mga tao sa communities nyo maging bangag? So that's why, as a local executive, in order for me to protect my citizens,
either figuratively or literally, I will say that this city or my city is against it and is at war with drugs. Hindi hinto, sir, ang war on drugs sa Davao. Hmm? Hindi po ihinto. Tutuloy-tuloy natin. Well, you know, it's a declaration. It's either you take it figuratively or literally. It is supposed there from individuals to go into that kind of activity. No, di ba kayo tapos? One. May Mayor, mga Fred Padovnos from TV7. Ano po ang gusto nating ibigay na connotation sa ating buong bansa with the name Maisog? And ano ang pinupunto natin ito sa hinaharap? Well, you know, like I said earlier, tinawag siya na maisog kasi we are facing not really an opponent, hindi naman kalaban talaga, pero people or a person in the pinaka-mataas na posisyon sa bansa natin. But it's not really, you know, kung ako lang, it's not really to oppose him, it's to communicate with him. Yun ang gina-establish natin dito because we believe that we are not being heard. And nakikita nyo naman na hindi kami nakakapag-establish ng mga rallies just recently sa mga pinupuntahan namin. And it seems that they don't want to hear us talaga. So, and you know, it's not an easy thing. Hindi madali para for a group or for an individual to establish communication with the person in the highest position. That's why it's Maisog. Matapang ba? Kung sa Tagalog pa, Mayor Baste, Mr. Kulit, lang. Ang mga Duterte ay kilala po natin sa talagang galit sa mga drogista, nagwapo-drug si Tatay Digong. Ngayon po ay mainit ang issue sa Senado patungkol sa PDLX at maraming mga Pilipino po ang sumisigaw na dapat umano magpa-hair follicle drug test po si Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang inyong masasabi dito? Actually, I will suggest that let the Senate do their job. Tapos tingnan nyo, because you voted for these people. Yun mga nasa Senado natin ngayon. Ilagay nyo yan dyan, then tingnan and observe and listen to them, and tingnan nyo kung ano ang contribution nila sa issue. So, pagdating ng sunod election, mas kilala nyo na yung mga senador na yan. So, tandaan nyo na lang kung anong ginagawa nila ngayon, lalong-lalo na may mainit tayo na issue. Okay, limit po tayo sa last three question. Nag-aantay na yung dito sa sige, okay. So last three question from the media. Follow up lang, Mayor Baste. Kailangan bang magkaroon ng hair follicle drug test si Pangulong Bongbong Marcos? That's up to him. That's up to him. I cannot say that kailangan or not. You know, that's up to him. It can be a personal choice for him. Thank you so much. Mayor, Jerwin po from K5 News at Tacloban. Na-mention po niyo po kanina about po sa yung plano po ng Maisog ay para malabas po ang yung hinaing at saka para magkamayroon po kayo ng magka-communicate kayo. So mayroon bang hakbang ang ginagawang Maisog na karoon kayo ng communication between you and President Bongbong Marcos?
Well, sana pansin ko lang on how they respond to sa mga demonstration na ginagawa namin. Like for example, ngayon na they have an idea kung saan yung next rally. I think the only communication that he gave us was he pointed the finger to my father, the former president, na walang nagawa dito sa Tacloban. I think that's his way of communicating to us. Okay, last question. So wala nang unity team, sir? Hmm? Wala nang unity with you and the Let him answer that for you. Sila yung matubag, anak. Sila yung patubag, anak. Mayor, pwede hirit isa na lang. Okay. And during the rally sa Davao, sinabi mo na parang naghihimutok ka there. Your father, pinayagan, ipalibing si former President Marcos. And then this time, parang hindi rin ibibigay yung nare-reciprocate yung mga ginawa niyo sa past kay ngayon, presidente, compared sa ginawa ng tatay mo. Gusto ko lang balikan yung yung mga statements ko when I first came out noong January. I think kung gusto niya lang talaga ayusin itong problema na ito, pwede niyang gawin yun. Pwede niyang gawin talaga. Yun lang. Kasama doon nga sa rally namin, kami anti-war. So, we do not like foreign military activities within our territory. Ayan, medyo mahirap dyan. Pero, I do not know. But, kung ako talaga, I want all of this to end. Kasi kung ako lang yun, I do not know sa tatay ko, I do not know sa kanila. I just want this to end. I just want kung unit team, mas maganda sana kung nandyan pa yung unit team. But, wala eh. Let's see. We will always, choose peace over conflict. If it's para sa lahat natin, para sa buong bansa. Okay. Thank you everyone for coming. Thank you. Si Mayor Base, BBC sa North Hill. For those media who want to cover, pupunta po tayo doon. Lumubog na, rally na tayo dito, mag-rally na. Ito ay sa North Hill Housing na during Duterte admin ko ito mga kabisap. Hindi lang sa Davao City. Kita mo yung malasakit ng mga Duterte, tatak malasakit, tatak tapang at malasakit. Hindi po nawawala sa mga Duterte. Ito rally na ho ito, tuloy na ho ito, rally na ho ito. Isa na po natin si Tambaloslos.
Ano po to? Pagkain po ito, burger po, mga merienda. Ayan o. Merienda o. Ha? Yan ang Duterte mga kabayan. Mayor Baste, pa-shoutout sa mga OFW nakatutok. Shoutout sa inyo, mabuhay kayong lahat. Umuwi na kayo dito. Mga Bisaya, dagan mga taga Davao sa kuan, Middle East. Oo ba? Oo. Gusto mo diha? Pangita ako ninyo muli mo Davao ha. Magang salamat, Mayor Baste. Mayor Baste. Oh. Ito po ba yung naka-housing beneficiaries ni PRRD? Sila yung mga ng bahay? Ito. Hindi ko rin naman alam. Ito ba yan? First time mo nakarating dito, Mayor Baste, sa pabahay ni Tatay Digong? Oh, first time. Dere may kahapon, ikot-ikot po me. Naiyak yung mga tao. Mga tao Mayor. dito, pasalamat kay Tatay Grabe, Digong. pasalamat kay Tatay Digong dahil sa yung pabahay na to. Bagamat sinimulan po ni Review, Kino Admin. Aquino Administration, Pinagpatuloy ni Tatay Digong. pinagpatuloy niya. Ang point is, ano lang man, kasi tinuro ni BBM ba, walang nagawa. Sana hindi ganun. Correct. Kanya-kanyang termino, may kanya-kanyang contribution lang. Correct. Mismo. Hindi mo kinanglan na, presidente na manudlo, magagingunan mo. Mayroon nga way, nahimo, gihatay ba? Wala may problema kung mauna yung batasan yun, wala tayo mahimo na. Pero Nililak ng babae kahapon. Nakahilak ang babae Hilak yun sila kayo. kagapon, Mayor. Kay gihatag ang balay. Libre. Mas kayo ang kanang ilang dokuments na kanang Yung, title. mas kay nahatag. Oh, kahit Then titulo. wala gyud sila gibayaran Bisag piso. Nakahilak sa kalipay ta mga tao dire. Dili may gihapon. Oh. Sige. Kuhaan lagi nga. Dili, kung presidente ka, di na ka maghimo o kana ganing unsa storya nga para manakit lang ba? Ano nang unta gud? Manakit ka kana tinuod nga nay atraso gyud sa imo ha. Correct. Man. Ana ato ginastoryaan dire. Ang importante ka Aquino man o sa Tuamakan man naplastar gyud ang mga tao. Mo na importante din. Amen. Kaysa nang wala gyud napadulungan. Nakaluna sila. Sila titulo. Mo nang importante unta nga storya. Kanya mas maayo pa siguro ako niya kung moingon na lang siya nga way nahimo may pagnistorya na lang siya nga pa sa ikadungag. Correct. Yun sana. Di ba? Imbis na manira, tumulong na lang sana. O mo appeal na lang kag contribute na lang gid. Kaya ang concern po nila dire, Mayor Baste, kay ang pressure kuno sa tubig, hinay kayo. May la concern. Mao lagi. Kung gi-bypass na lang unta na niyang politika, unya ni diretso kung gusto siya manghambog nga mas kuyaw sa nga presidente, niadto sa dire, ngutana kas kapitan os mayor dire. Unsay problema diha aning lugar kani maguan? Oh, presidente maka i-deliver diretso, ugma naa dayon. Correct. O kung gusto gyud ka manghambog, ngano mangdaot man ka nga kaya man nimo nga mudungag. Nana na lang unta to. Salamat Dali po. ra man unta. Salamat po. Dali ra man unta kayo na. Oh, dali ra solusyonan di na manghambog ba nga manira pa. Ano tayo mahimo? Nga na gyud. Sige lang. Mao man yang gusto, mao yang gipakita. Hindi mo itiman-an na to. Correct. Mo tatak sa mga isip sa mga tao ba nga. Pahurot ng burger. Ayan mo, naubos na yung burger. Nakidlatan lang. Sobrang daming tao kasi dito. Pabao na. Wala pa.
Tingnan mo yung mga Duterte, no? Yung political ano ng Duterte, andun talaga malasakit ko. Hindi mawawala yun. Kaya minahal lalo ng mga raming Pilipino, mga Duterte. Correct. Ano mo yung sinisiraan si Tatay Digong? Lalong nagagalit yung mga Pilipino doon. Ano ba ni Sir Dre? Bisaya o Waray? Sagol. Sagol? Sabot Bisaya. Mga ano. Ako matiman na 50-50 magiging kuhan. Oo. Takuban. Sasalita mo na si Mayor. Sige. Sige. Sound system. Sige tayo, kahit na tayo. Oy, maraming salamat sa mga nagpakulay diha ha. Thank you so much. Tingnan mo si Mayor Baste, lahat. Nakawayan. Siyempre yung mga tao, mahal na mahal yung mga Duterte dito. Tingnan mo yung tuwa ng mga tao dito, umiti. Makikita mo talaga sa mukha ng mga tao, no? Na dinalaw po ni Mayor Baste Duterte dito sa lugar ng pabahay ng tatay. Maramay burger, pagkaon. Amo na lang hatag. Ito yung leader na Hans Untol, no? Yes, totoo. Yung mga Bisaya, mga walay arte-arte ba? Walay arte-arte, walay uso na sa mga Duterte. Bisag layo. Ayan, no? Ito yung tunay na leader. Ito yung tunay na maisog. Pinuntahan yung ano ni Tambaloslos. So amin ko waray ka dayon sa init at share tapon pero sa init yung mga food. Ha. So pero ako ito ang pagtuyuan na mag and secure peace and security. Ha? Wala may harang-harang siguro ba? Transparency. Pero natunay. Oo, napapausa. Puno good yun ka. Una na pagkaon, dili na lang namo diretso. Wala kayo. So yun, thank you. Thank you. Salamat. Bisita lang ko. Bisita lang dito. Namasyada. First time ni Mayor Baste pumunta dito, nakarating sa housing. Yolanda. Grabe, pinagkakaguluhan si Mayor Baste. Talo yung artista, di na kailangan ng artista hakbang maisog eh. Meron na kaming aktor dito. Alam mo si Mayor Baste, nakipag-usap yan sa mga taga rito. Yan yung leader.
1 year old. Bakit na? 1987 mo. Wala ka nyo na lang ako. Ganyan o. Grabe yung pagod ng mga vlogger dito, sulit na rin dumating si Mayor Baste. Kahit hindi natuloy ang rally, dumating si Mayor Baste, masaya na kami. Okay na yung pagod namin dito. Dumating si Mayor Baste. Tingnan mo si Mayor Baste, oh, daghang inanak di ay dire. Daghang mga inanak si Mayor Baste dire, oh. Daghang mga inanak. Hapit na Pasko, hapit na Pasko. Kahit hindi natuloy yung Hakbang Maisog Rally, masaya na kami. Oo. 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 Ingat sa biyahe. Walang susuko, laban lang, sabi niya ano. Sabi ni Susan Park. Susan Park, maraming salamat. Ang laki ni Mayor Baste. Ano? Ano? Ito yung Batang Duterte, Digong. Ayan, oh. Digong 2.0. Oo, ito yung bay. Ito yung manang-mana sa kapwa niya. Oo. The way magsalita. Ang tapang. Mas matapang pa to? Ton, para sa akin, mas matapang pa. Oo. Sipin mo, kaisa-isang mayor nagdeklara ng war on drugs sa panahon ito. Mayor Baste. Yung ibang mayor, tahimik lang. Sa ulo man. Alay mo dali. Kita pa pa-picture doon mo. Kaya mo lang kaunas mayor. Una na ko. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Okay. Dagang salamat. Dagang salamat mga. Sige, Hoy, maraming salamat po sa mga nagpakulay po. Romin, Reminds family, thank you so much po sa inyo. Dagang salamat Mayor Baste, nadayon gyapon. Wala gyapon may. Dita mo kuan. Dita mo papilde. Oo, labang sokol gyud. Ana gyud no. Sokol gyud ta. Davao na utot. Oo, Davao ta. Oo. Abot ni tag nakluban niya taga Davao ta. Maisog ba di ba maisog gyud. Naaman ta sa sakto. Correct. Oo man ang kailangan na to ibutang ibutas tong una-una ba. Naaman ta sakto. Katungod man nato nga musulti ba? Musulti mo lang man nato ginapangayo. Di sila gusto. Di mulaban gyud ta. Labang gyud. Sokol gyud ta. Sa gingunanin na lang ko nipugos gyud ko. Ingon ko nga di gyud ko muulig Davao antud sa di ko makatunog diri sa ko. Salamat. Salamat kayo kan. Kini sila kay unsa pizza mo ni abot dire? 23. Ako gikan og Manila, pizza 24. Di kikibaw po ko ni amo. Ni amo ba niya ni apon na po yung ubang mga taga Davao.
na po yung mga nanganhi. Nag-100 po niyo. So, itong importante ko nga makasuroy ko. Gusto ko makakita yun doon sa sitwasyon. Laag na lang po. Laag na lang. Nalipay na pod mi kay ning abot man ka dili na sayang pud pag-ari namo diri. Nalipay na Mayor. Mga subscriber, mga Bisaya. Kay sila masiwa na dayon ang maisog rally. At least Mura gyud pug dadayon. Dayon. Balos-los nakatunog ra gyapon.